Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video, may sasagutin tayo na isang katanungan ng isa nating subscriber. Okay, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tanong niya. Ito po yung katanungan niya. Ayan. Ayan. Ito po yung katanungan niya. Sir, pwede ba daw mag-request kung paano mag-setup ng pang company file server? Okay, kung paano mag-setup at naka-raid na. Okay, yung katanungan po niya. At tagtatanong po siya kung paano daw mag-setup ng file server na pwede pang gamitin pang office na naka-raid na. Okay, kung dyan po sa mga tropa nating IT, kung sino yung hindi nakakaintindi ng raid, i-explain ko ng konti mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mga types ng raid. Ano nga ba ang mga raid na bagay sa iyo or kaya ng budget mo lang. Okay, so ituturo ko kayo mamaya kung paano. Okay, so ito pa yung katanungan niya. Tinanong ko po siya, Windows Server ba or 2022 or Linux? Tinanong ko po siya. So, ang sabi po niya is Windows Server. Okay, so dyan po sa mga tropa nating IT na gustong matuto gamit yung Linux, meron akong mga video niyan sa YouTube na nag-setup ako ng file server gamit ang Ubuntu, tapos gamit yung Samba file server. Okay, kung hindi kayo masyadong familiar sa Linux, nire-recommend ko na mas okay, na mas medyo madali ang pag-setup ng file server gamit ang Windows Server. Kasi, ano lang yan next ka lang. May instruction naman yan, marami sa YouTube or sa Google. Kaya, mas recommended kung hindi ka familiar sa Linux, kasi medyo complicated talaga sa Linux, mag-Windows Server ka na. Okay? Let's go! Balik tayo dito sa ating topic. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung basic na pag-setup ng RAID ng Windows Server. Napaka-basic po nito. Marami kang makikitang tutorial, pero ito, sasabihin natin dun sa tropa nating IT na nag-comment sa subscriber natin kung paano ang basic setup ng Windows File Server. Okay? Let's go. Punta tayo dito sa PC natin. Ipapaliwanag natin ng konti kung ano yung mga RAID na nababagay sa'yo. Alright? Let's go. Ayan na nga mga kapitbahay. No? So, ano nga ba ang mga RAID types, mga RAID ng paggamit ng server? Kung paano nga ba yun? Paano nga ba ginagawa? Ano nga ba ang RAID type na pwede sa'yo? Okay, so ganito po yun mga kapitbahay. Mayroon tayong sinasabi na software RAID, tapos may tinatawag tayong hardware RAID. Okay, so pag sinabi nating hardware, mayroon kang isang ganito. Kumari, ito yung motherboard ng server mo. Ayan. So, meron kang ganyang server, nakasetup na lahat dyan, tapos meron kang ganito. Ayan, may road controller ka. Ayan, yan yung sinasabing hardware RAID. So, eto, kapag yung RAID controller na to, nilagay mo to doon sa server mo, which is dito, sinaksak mo dyan sa PCI mo, pag-boot mo pa lang sa BIOS, makikita mo na doon na pwede mong i-RAID yung mga hard drive na nakakabit, which is dito mismo yung nakakabit sa RAID controller. Mayroon siyang wire na kasata, tapos yan, dyan mismo nakakabit. Yan, no? Meron siyang SATA na pang maramihan, like for example, isang port niyan pwedeng 4 na hard drive, isang port niyan 4 na hard drive. So, 8 na hard drive yon. Pwede mo siyang gawing RAID 5. Okay? Nakakabit yan dito sa PCI. Okay? So, doon mo na mismo siya i-RAID sa BIOS. Okay? So, ano naman ang pinagkaiba ng sinasabi nating software RAID? Okay? Kapag sinabi nating software RAID, like for example, bumili ka ng server na ganito, hindi mo na kailangan bumili ng ganito. Pwede mo rin i-RAID yan gamit dito lang. Kung nyo mapapansin, ito yung mga SATA port. Like for example, gusto mo mag-RAID 1 lang. Ano nga ba ang RAID 1? RAID 1, mirroring. Like for example, pag RAID 1, maglagay ka ng dalawang hard drive dyan, tapos imi-mirror mo. Which is, kung ano yung mga files na nandoon sa isang hard drive, dun sa hard drive number 2, ganun din. Like for example, masira yung isang hard drive number 2, may files ka pa rin, nandoon pa rin siya sa hard drive 1. Tapos, kapag nasira, palitan mo lang, automatic, magka-copy yun, may backup ka ulit. Ganyan gumagana yung RAID 1. Ang RAID 0 naman is stripping. Like for example, dalawang hard drive, i-combine mo yung speed niya, automatic, mas mabilis. Pero, mas prone kasi pag nasira, yung isang hard drive, mawawala lahat ng files mo. Okay? Yung RAID 5 naman, yan, ito yung sinasabi niya, stripping with parity. Pag RAID 5, ang hard drive mo, siguro mga 3 pataas. Yung dalawa doon, doon nakasave yung mga files mo, tapos yung isa doon, backup parity mo, which is, yun yung nagka-copy or yun yung nagre-recover ng files. Kung masira yung isang hard drive. Kahit masira yung dalawang hard drive, meron ka pa rin isang hard drive. Kung gaano kadami yung hard drive mo, pwede yun. Kung lagyan mo ng 8 na hard drive, naka-RAID 5,
pwede po yun. Yung RAID 6 naman, almost the same lang, pero dalawa lang yung ganito niya, parity, double. Pag RAID 10 naman, masyadong mahal. Kasi pag sinabing RAID 10, yung 5 hard drive, i-RAID 0 mo. So, nakakombine lahat yung 5. Tapos, sa kabilang side, may 5 din, nakakombine din, naka-RAID 0 ron. Tapos, ang mangyayari, yung dalawang 5 hard drive na yon na naka RAID 0, gagawin mong RAID 1, naka-mirror. Like for example, masira yung isang set A na 5 piraso na naka RAID 0, number 2 ka pa rin na naka RAID 0 din. Parang mirroring din, pero pang maramihan na hard drive. So, ganun po yun. Okay, so kung hindi nyo maintindihan, basahin na lang po nyo dito. Nandito po lahat yun. Okay, ano nga ba ang software RAID? Pag sinabi natin software RAID, wala ka ng controller. Ang mangyayari lang, nakalagay lang dyan yung hard drive mo, doon mo na siya mismo i-RAID sa Windows OS. Or kapag naka-Linux ka, doon mismo sa Linux, nandoon na yung RAID. Doon mo na siya isi-set up. Hindi mo na siya isi-set up mismo doon sa RAID controller. So, ganun po yung pinagkaiba ng software RAID saka hardware RAID. Okay, kung gusto mong tumipid, pwede ka na mag-software RAID. Pero kung gusto mong maramihan na hard drive or mas stable or mahal, dito ka na sa hardware RAID. Kasi yung isang ganito mga kapitbahay, medyo may kamahalan yan, yung RAID controller. Okay? Medyo may kamahalan yan. Pero kung gusto mong makatipid, mag-software RAID ka na lang muna. Okay? So, yan yung ipapakita natin ngayon kasi wala akong available na RAID controller kasi medyo mahal po yan. Hindi pwedeng pagpraktisan. Tapos, dito na lang muna tayo kasi meron akong virtualization server. Meron akong virtualization server ko. Meron akong dalawang Windows server dyan na naka-virtual. Yan yung pupraktisan natin. Assuming mga kapitbahay, no? So, assuming magsiset-up na tayo ng file server. Okay? So, ang gagawin natin is bibili ka ng file server, bibili ka ng dalawang hard drive or kung anong gusto mo, kung paano mo set up, kung gagawin mo bang RAID 1. Kasi pag sinabing RAID 1, dalawang hard drive lang. Like for example, meron kang dalawang 8TB, i-RAID mo yon. Meron kang available na 8TB na naka-mirror, secure yun. Kasi pag nasira yung isang 8TB, nandun pa rin sa 8. Pero, medyo tipid yon. Pero kung gusto mo ng mahal, bibili ka ng tatlong 8TB, tapos i-RAID 5 mo. Okay? Kahit masira yung dalawang hard drive, buhay pa rin yung files mo kasi may parity na isa. So, ganun yung advantage. Like, for example, naka-RAID 5 ka, lalagyan mo siya ng pang-4 na hard drive. Pwede po yun. Pang-5 hard drive, pang-6 na hard drive, as long as na available yung port mo. Yan. So, yan yung RAID 5. Okay? So, sa ngayon, ang isa-setup natin is Super RAID. So, gamit ang Windows Server 2012 R2. Okay? So, let's go. So, for example, assuming meron ka ng server, nakakabit na yung mga hard drive, nakakabit na rin yung, nakasetup na talaga. So, nakakabit na. Ka-install na rin yung Windows Server 2012 mo. So, for example, nandito. Ayan. Katulad niyang sa akin. Ayan. Assuming na meron ka na rin ganyan, nakasetup na rin. Paano nga ba mag-grade dito sa Windows Server 2012? At paano mag-setup ng file sharing. Okay, let's go. So, pupunta ka dito. Like, for example, ayan na-install mo na. Nalagay mo na yung mga hard drive. Ready na to configure RAID tsaka sharing folder. Okay, so pupunta ka lang. Server Manager. Ayan, punta ka dyan sa Server Manager. Tapos, punta ka dito sa Tools. Punta ka sa Computer Management. Ayan. Yun yung mapapansin, ito yung test Windows server ko, naka-virtualization to. Ayan, nandyan sila lahat. Ayan, tapos punta ka dito. Ayan, pag na-open mo yung server manager, punta ka sa tools, punta ka sa computer management, tapos kung yung mapapansin, punta ka dito sa disk management. Ayan. So, kung yung mapapansin, ayan, meron na akong inad na temporary disk na ginawa ko sa virtual. Yan, tag 10 gig sila. Assuming ito yung ang gagawin natin, i-RAID natin tong dalawa na to. Yan, ang gagawin natin dyan is i-RAID 1 natin. So, naka-mirror silang dalawa. For example, masira to, buhay pa rin yung files mo. Okay? For example, gusto mong mag-configure ng RAID 1 RAID. Ang gagawin mo lang is, right-click mo lang yan. Napaka-basic na ito mga kapitbahay. Kung hindi ka familiar, yan. Kung nyo papansin, hindi naka-highlight tong RAID 5, di ba? Kasi, kulang yung drive natin. Kailangan mo mag-add kasi ang minimum ng RAID 5 is 3 pataas. So, sa ngayon, ituturo ko is naka-RAID 1. Ayan. So, ayan, mirrored or
pag strip, i-combine mo yung dalawa. Yan yung RAID 0. So, dito tayo sa mirrored volume. So, imi-mirror natin tong dalawang hard drive na to para magkaroon tayo ng RAID 1. Okay? So, eto, ang procedure nyo ng RAID 1, the same lang din yan kung gusto mo mag-setup ng RAID 5. So, sundan mo lang. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is RAID 1. So, napaka-basic. Susundan mo lang. Nandyan naman lahat yan. Ayan, oh. So, next mo lang. Tapos, yan. Kung yung mapapansin, yung selected, automatic selected yung this one. So, para magkaroon ka ng mirror, click mo tong this to para ma-add. Ayan. So, nandyan na siya. So, imi-mirror na natin yan. Yung tong dalawa na to. Ayan. So, ang gagawin mo yan, kahit gusto mong i-edit, pwede naman yan. Kung gusto mong baguhin yung amount, kunwari, kalahatiin mo lang, pwede yun. Nasa sa inyo na po yun. Pero sa ngayon, by default, lahatin na natin para masundan nyo. So, i-next mo lang. Tapos nakalagay. Ayan. Nagdedepende yan kung anong letter. So, ilalagay natin is R para halatang RAID. Tapos, i-mount natin as NTFS. Ayan. NTFS folder kasi nga, naka-ano tayo eh. Tag nito, naka Windows. So, browse natin yan. Ay, hindi pala. So, i-mount natin as so, delete yun. So, assign mo yung the following letter. I-assign mo kung anong klaseng drive dito yon. Lalabas dito yung sa taas. So, lalagay natin R para naka-read. So, next mo lang yan. Tapos, yan. Format with NTFS. Tapos, yan. Default. I-default lang natin. NTFS kasi naka-Windows tayo. So, ito, pwede mong baguhin yan. Ang gagawin mo is, lalagay natin is, file drive. For example lang yan, nasa sa inyo na po yun kung paano, kung ano ipapangalan nyo. Diba? So, click mo lang to. Ayan, para magka-quick format. Tapos, next. Ayan, automatic. Ayan. Sasabihin niya agad kung ano yung process. Ayan, nakalagay dyan. Okay? Tapos, pag pininis mo yan, tapos pag niyas mo, magpo-format yan. Yun yung mapapansin, magbabago yan dito. Healthy. So, magpo-format yan. Ayan. So, healthy na siya. So, hintayin lang natin. So, hindi siya nag-format. Wait lang natin. Nagpo-format ata yan eh. Oh, okay na pala. Nag-quick format lang pala kasi nga 10 gig lang. So, kung nyo mapapansin, nandito na siya. Okay? So, kung nyo mapapansin, naka-RAID na yan. Ayan o. Kung nyo mapapansin, naka 10 gig pero dalawang hard drive yan. Ayan. Diba? Alright? So, ganun lang ka-basic. Mayroon ka ng naka-RAID na dalawang hard drive. So, naka-mirror na yan. So, close natin yung server manager. Punta tayo dito sa ating C. Ayan, kung yung papansin. Ayan na siya. Diba? Tatlo yung hard drive kanina. So, nagiging dalawa na lang kasi nga, yung isa, pinagsama na natin silang dalawa. So, meron ka ng isang hard drive or backup drive na naka-RAID. So, pwede na. So, pwede ka na mag-create ng shared folder dyan para ma-share mo dun sa network mo. So, napaka-basic, di ba? Kahit sino, kayang-kaya gumawa nito. Okay? So, after nyan, automatic, may RAID drive ka na. So, ang gagawin mo, mag-create ka na ng shared folder. Okay? So, punta ka lang ulit dun sa server manager. Ayan. Tapos, punta ka dito. Ayan, hintay lang natin. Ayan. Kung mo mapapansin, active na lahat yan. May IIS na ako, may file storage na ako. And, so, nakasetup na po kasi lahat yan for testing. So, punta ka lang dito. Ayan. File and Storage Services. Ayan, kung nyo mapapansin, punta ka lang dyan. Kung gusto mo mag-iSCSI, ayan. Kung nyo mapapansin, iSCSI, yan yung iSCSI. Basahin lang nyo kung ano yung meaning ng iSCSI. Mas maganda po yan kapag mayroon kang NAS, tapos i-iSCSI mo lang dito sa Windows Server mo. Para hindi bugbog yung Windows Server mo, naka-iSCSI lang siya. Yung NAS mo, naka-iSCSI, tapos parang magiging local drive siya dito. Yun, maraming explanation yan eh. Kung hindi kayo familiar, kung baguhan kayo, hindi talaga kayo familiar dito. Kaya dito tayo sa shares. Ayan, kung yung mapapansin, shares, pag kilik mo yan, tapos punta ka dito sa taas, sa task. Ayan. Ayan, tapos new share. Ayan. So, maraming option. Mababasa mo naman siya dyan eh, kung ano.
maintindihan naman nyo siguro kasi English naman yan. So, dito muna tayo sa quick kasi tutorial lang naman. So, kung gusto mo mag-advance, basahin mo lang kung paano. Pero almost the same lang po yan. Napaka-basic. Yan, punta tayo sa quick. Tapos yan. Tapos makikita mo, share location. Yan, isa-select mo kung saan. So, hindi sa C, diba? So, dito tayo sa mirror drive natin. Tapos, type custom path. Nasa sa inyo po yan kung gusto mo. Pero, pwede ka mag-create ng, pwede ka mag-create ng folder dito. Like, for example, create tayo ng folder. Accounting. Tapos, yung isa, admin. Yan, pwede ka mag-create dyan. So, next mo lang, tapos, hindi, ito pala, share name, ilalagay natin is, ACCTG. Siya na pala mag-create. Tapos, next mo lang. Yan, tapos nakalagay ng ganyan. Nasa sa inyo na po yun kung paano yung restriction nyo. Enable access base, so, ito lang muna. I-allow lang natin. Kaya, next. Tapos, ayan, permission. Nasa sa inyo na po yun kung paano nyo i-create yung permission. Like, for example, dito sa, dito sa Active Directory, dito, sa users and computers, kung gusto mo mag-restrict, create ka lang ng mga group, tapos, yun lang yung mga i-allow mo dito. Yan, sila lang yung mga allow. Kumari, yung folder na admin lang dapat ang makakita. So, lahat ng mga domain controller na nakapaloob dun sa user, sa group na admin, sila lang ang makakita ng folder na i-share mo. Okay? So, ang gagawin natin is, ilalagay lang muna natin sa administrators. Ayan. Next. Tapos yan. Create. Yan. Completed niya. So, kapag pumunta ka doon, wait, mali. Kapag pumunta ka doon sa C mo, yan. Ayan, nandito na siya. Delete na lang muna natin to. Pwede mo namang i-edit yun eh. Automatic yan. Yan yung makikita doon. Hindi ko lang pala nabago yung pangalan niya. So, admin dapat yan. Admin. ACCTG na lang. ACCT. Yan, accounting. Tapos, for example, ano ba yung IP nito? IP ng Windows Server ko is 1.2. So, kapag sinearch mo yan dito sa PC natin, yan, 1.2, ayan, makikita mo, di ba? Nanghihingi siya ng credential. So, kung ano yung mga credentials na ilalagay mo, like for example, group na yun, user, kung sinong user lang ang may access doon, pwede siya. Ayan. Okay? So, hindi lang ako nag-create pa ng user. Ayan. Kung sino lang dapat ang may access doon. Ayan. Create ka lang dyan ng group. Tapos, lahat yan, ipaloob mo sa group kung sino gusto mo mag-access ng folder na yon. So, napaka-basic lang mga kapitbahay. Napakadali lang. Ganun lang kadali mag-create ng sharing dito sa ating. Ayan, ito yung pangalawa. Na-create na natin yung accounting. Kinrate natin siya. Diniretso natin doon sa hard drive. So, ngayon, i-create naman natin is para sa admin. Ayan, new share. Tapos, quick. Ito, medyo, dapat SMB palagi para pwede sa Apple or pwede sa Linux para ganon. Okay, so itong mga to, medyo advanced setup na po yan. Kung hindi nyo kaya yan, huwag nyo na po nyo. Dito na lang po muna kayo. Aralin nyo lang muna to kung paano. Okay, so sa ngayon, quick tutorial lang tayo. So dito tayo sa quick. Click, tapos hanapin mo kung saang drive. So dito tayo sa RAID drive natin na to. So pwede mo rin to gamitin. Ayan yung path na to. Ayan. Kumari, nag-create ka na dito ng folder sa loob. Pwede mo siyang i-redirect doon. Punta ka lang doon. Tapos, ayan, admin, tapos pag-select folder mo, so doon pupunta yung folder na makikreate dito. Okay, so magiging ganyan siya. Ayan o, ito yung magiging pangalan niya. So, kapag ni-next mo yan, ayan, admin, tapos description, ayan, tapos allow mo lang yan, tapos, ayan, customize mo. So, create ka lang dyan kung sino ang pwede. Okay, so ilalagay muna natin si administrator lang. So, hindi tayo nag-create. Create, nandun na siya. Pag kinlose mo yan, kapag pumunta ka dito, ayan, so mayroon na yung laman. Diyan na siya pupunta. Ayan. Okay, kapag in-access mo yan, in-access mo yung server na yan, so makikita mo na siya dyan.
So ngayon, lagay natin administrator. Subukan muna natin. Tapos, ano nga ba yung password ko rito? Ayan, kung yung papansin. Nakita, ito. Nandito lahat yan. Ay, hindi yan. Huwag na yan. Ito kasi yung kinreate natin. Yan. O, di ba? Ayan. Wala tayong access dyan. Hindi pala natin nilagyan yan. So, dito tayo kay admin. Ayan. So, pwede ka mag-create dyan. Di ba? Try. So, nagdidepende na po yun kung sino yung mga i-add mong user. So, ganun lang ka-basic. Ito, si accounting. So, try natin i-edit sa accounting para makapasok si administrator. So, punta tayo sa server administrator. So, punta tayo dito. Wait lang, saan ko nga ba makikita yun? Ay, pwede ata diretso yun eh. Punta tayo dito. So, open mo lang yan. Si accounting. So, papalitan natin yung security niya. So, isasama natin to. Ayan, edit natin yan. Tapos, eto. So, nandyan naman siya. Kapitbahay users. So, add natin yan. Okay? So, ganun lang. So, hindi na muna natin ano yan. May konting mali lang. So, ayan. So, automatic yun. Kung kanino mo siya inassign, dun lang siya. Sila lang makakakita. Okay? So, hindi na natin i-test muna sa ibang PC kasi naka-off lahat ng PC ko. Wala akong virtual. Pero, ganun lang. Ka-basic. Ganun lang kadali yung pag-setup ng file server. So, ganun lang din ka-easy kung paano mag-create ng RAID drive. Okay? So, kung mayroon kayong mga katanungan or hindi nyo masyadong naintindihan, okay? So, ito, sa mga permission na to, madali na lang yan. Madali mo na lang i-manage yan. Hindi na problema yan kasi maraming way or paano mo i-restrict or kung paano mo siya i-share ng ito lang ganito, pero dito lang din yung lahat sa server manager. Yan. Nandyan lang din lahat yan. Tapos dito sa computer and services. Okay? So, maraming tutorial niyan. Hindi kasi ako masyadong nagbo-vlog about sa system kasi halos lahat ng mga subscriber ko is mga network engineer. Kasi trabaho ng mga ganito, Active Directory, Windows Server is system administrator to. Kaya hindi masyadong pinapanood. Kaya minsan, nagbo-vlog lang ako ng mga ganito kapag may nagre-request. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace, sir. Sana naturuan kita or sana nagkaroon ka ng idea kung paano mag-grade. So, yung grade, napaka-basic. Alright?